Hello mga amigo, mika, guwapo, guwapa. Nandito na naman ako. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit na nagbigay ng mensaheng ito sa akin ngayon. Babasahin ko lang na nandito ako sa Pahayag 11. Pahayag 11:17. Ang sabi nila, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan at sa nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at magsisimula ka ng maghari. God bless. Ito, may patotoo ako. May binigay sa aking mensahe kanina umaga. Kaninang umaga. Mga between 5 to 6 yun. Between 5 to 6. Ano yun? Merong pinakita sa akin. Mensahe. Criminal. Tapos thermal. Thermal o criminal. Tapos thermal. Tapos merong tunnel. May tunnel, tapos may nakasulat tunnel. Tapos merong dalawang anghel sa ibabaw. Dalawang anghel nakita ko, pinakita sa akin kanina. Yun. At yung mga tunnel na yan, binigay na rin yan sa akin dati. Patotoo ko na rin yan. Pinapakitaan niya rin ako ng mga tunnel. Sa ilalim ng kuweba. Yun. Marami siyang pinakitang ganun, yung sa ilalim ng kuweba, tapos sa dulo mayroong tao. Doon yun pinakita sa akin dati yun. Sinalaysay ko na yan, pinapatotoo ko na rin yan. Maraming beses na yan pinakita. Meron pang kuweba o tunnel, o nag-react tuloy siya, kuweba o tunnel, yung doon sa loob may mesa pa, mga gamit ng magician. Pinakita rin niya sa akin yan dati. Kaya nga pala dito tumuntong yung ko, Holy Spirit, dito sa Panginoon Diyos. Dito siya kumikislap ngayon. Doon sa binasa ko ngayon, doon siya kumikislap. Yun, nag-react naman siya. Tapos yung mga tunnel, tsaka yung sa Batikan, may pinakita rin siya sa akin dati, ganun, yung bilog. Tapos hindi naman ako nakarating sa Batikan, nakikita ko lang yun, pero pinakita talaga yun sa akin, yung bilog na yun. Tapos double layer yung bilog, tapos may mga haligi, tapos yung sahig niya, maganda yung sahig niya, parang diamante ang sahig. Kumikislap parang kang nakatungtong sa dagat, pero hindi naman siya talagang sahig siya na kumikinang, parang diamante yung. Tapos yung bilog na isa siyang parang siyang pinto nasa harapan, pinakita sa akin dati yun pinakita. Tapos yung mga tunnel, at saka yung doon din sa Batikan, yung kaban, at saka yung mga banga, pinakita rin yan sa akin dati. Kasi merong dyan, kaya naalala ko ang mga pinakita sa akin na pangitain. Tapos nag-react pa ako niyan doon sa merong kasi nga merong nag-content ng ganun, tapos doon nag-react ako doon. Ayun, nakita ko yung mga banga, at saka kasama yung kumbaga kaban kasi ang katawagan dati sa mga ganyan, yung baol yung pahaba, tapos yung lalagyanan ng ng Panginoon, yung may dalawang anghel, yung ganun. Pero iba naman yun, kasi yung baol na yun, yung parang pinagtaguan ng
mga, kumbaga mga papeles, mga ganon, yun. Pinakita yun sa akin dati. At saka yung, ang dami ko pang, hindi na isalaysay ang lahat-lahat kasi ano eh, ito na, naalala ko pag nakita ko dito sa ano. At saka yung angel na doon sa ibabaw ng Batikan, pinakita rin yun sa akin. At saka yung upuan, yung trono, umiikot pa yun, pinakita sa akin. At saka yung silid dyan sa Batikan, pinakita rin yan sa akin. May isang silid dyan. Pinakita yun sa akin. Semento. Yung ano, tapos mayroong nakaukit na larawan. Yung isang silid. Hindi ko alam kung ano yung saan banda, sa left side o sa ano. Basta pinakita yun sa akin. May nakaukit na larawan. Yung isang silid na may pader. Tapos merong isa pa, may higaan. Isang higaan na maliit. May unan. Nakalagay, nakita ko pa yon, may unan. At saka yung taon nung pinakita sa akin nung ano, yung namatay na Pope. Yung 80 years old namatay. Yun, pinakita yun sa akin, yung bahay na yun. Tapos may lumabas-pasok doon sa gate. Nakasombrero yung mama. Parang apat yata yun sila. Yung isa lang yung nakasombrero, nakasuot. Pinakita sa akin. Nakasuot ng mga suit na magaganda. Yung nakamerkana, yung mga ganong kasuotan. Tapos pabalik-balik, pumasok sa ano, doon sa gate. Tapos yung bahay, yung ano tapos may kwarto doon na isa. Inano ko na yan, pinagtuo ko na yan dati. Kasi pinakita yan sa akin. Kaya pinatutuo ko na rin yan dati. Kasama yan dati, paano noon. Marami pang mga marami pa eh. Basta yung kuweba, yung nagkataon, yung kuweba, yung tunnel. Tapos natuklasan yun doon sa Amerika na may ano. Doon nagtatago ang mga kriminal sa kuweba. Yun. Nakasulat ngayon doon sa ano, tunnel naman. Kaya pinabalik siguro to sa akin ng Panginoon para ipahayag ko muli sa inyo. Kaya yun, pinakitaan niya ako kanina. Tapos ngayong hapon na, bago mag 3 p.m. ano naman, yung nakasuot ng puti, tapos nagtaas ng kamay, dalawa sila, nagtaas ng kamay, nakasuot ng puti, tapos yung dito nila, hoodie nila dito, itim. Yan pinakita sa akin ngayong hapon. Ngayon lang, yun ang patutuo ko, yan pinakita sa akin ngayon. Tapos patutuo ko lang yung meron akong pinakinggan ngayong ano, isang lalaking pinaklik ako doon ng Panginoon para pakinggan yung mga sinabi niya tungkol sa isda. Tungkol sa mga isda. Ang inano niya doon sa isda, yung 153 na isda, hindi naman mabibilang kung ang Panginoon magbibigay sa atin ng mga mga biyaya, hindi natin mabibilang sa dami kung gaano, sobra-sobra pa nga binibigay niya sa atin ng mga biyaya. Yung mana, di ba? Napakadami. At yung dun sa bilang nakaano yun eh, at saka dun yung mana at saka yung mga pugo. Kasi nagreklamo yung mga tao kasi gawa ng puro na lang daw yung kinakain nila. Nagrereklamo, nagalit tuloy ang Panginoon doon. Hindi man, wala man daw mga karne, puro lang mga ganun ang kinakain nila. Nakasulat naman yan. Nagalit ang Panginoon. Kaya unlimited ang biyaya ng Panginoon sa atin. Hindi yung bilang na bilang niya. Hindi.
sobra-sobra nga. Kung ilan kayong nandoon, sobra-sobra yung binibigay niya sa ating biyaya. Hindi, hindi yung bilang na bilang, hindi. Sobra-sobra nga, di ba? Kahit insakto mo sa tingin, insakto yun sa paningin natin, pero kayang-kayang gawa ng Panginoon ng paraan. Di ba? Ganon. Ang kapangyarihan ng Panginoon, pinapakita niya talaga yung kung gaano siya dakila at makapangyarihan. Tandaan natin. At ngayon naman, pinaulit niya sa akin yung nasa Santiago. Baka hindi nga lumabas. Hindi ninyo na pakinggan. Yun. Pinapaulit niya talaga sa akin yung mga binigay niya sa aking mensahe. Pinapaulit niya sa akin. Kaya nga, bumabalik na naman ako. Kaya, ito, binibigay ko sa inyo muli. Tapos ngayon, ito sa pahayag, binigay na rin to sa akin. Verse nga lang ang binigay niya sa akin ngayon. At doon naman tumuntong sa Panginoon. Doon siya tumuntong. Kung kayo nakikinig at kung kayo naniniwala, nasa sa inyo pa rin. Kasi ito naman, ang lahat ng sinasabi ko ay puro katotohanan. Hindi ako nagbubulaan. Lahat ito ay katotohanan. At ito yung biyayang binigay niya sa akin. Kakayahang makakita ng ipapakita niya sa akin. Yung kakayahang makapagsalita. Dati kasi hindi talaga ako napaka-mahiyain ko. Ngayon, medyo iba na ang pagkatao ko. Kasi proud na nga ako sa aking sarili. Proud ako sa aking mga ginawa dahil ito naman ay tama. At marami ang matutulungan, makapakinig. Yun ang pinakamahalaga. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ibibigay sa akin ng mga tao o kung mayroon man o wala. Hindi, ang pinakamahalaga sa akin, maipahayag ang sinasabi ng Panginoon para sa atin. Yun ang pinakamahalaga. Wala man akong magagawa kung tigukin nila ako, kung patigilin nila ako, di ba? Kasi sila naman ang may-ari ng mga yan. Pero tandaan natin, sila nga ang may-ari, pero binigyan sila ng karunungan ng Panginoon para sila makarating sa mga ganyan. Makamit nila yung mga gusto nilang makamit sa tamang pamamaraan. Tandaan natin, sa tamang pamamaraan. Hindi sa maling paraan. Kasi pag ang tamang pamamaraan ang pinapairal mo, may blessing talaga yan sa Panginoon. Yun nga lang, magtiis-tiis ka. Magtiis-tiis ka dahil yan naman ay ang Panginoon nga nagtiis sa atin, di ba? Inaantay niya tayong magbalik loob. Pero hindi naman tayo aware, mga bulag tayo sa tunay na katotohanan nakikita natin. Wala naman siyang inuutos sa atin na gumawa tayo ng pagkakamali. Nababasa lang yan ng iba dahil nga may mga umiiral siguro dati. May umiiral dating mga iba-ibang klaseng nauna sa tao, di ba? Yung mga anghel nakasulat naman 'yon at nagturo ng kasamaan sa mga tao. Kaya tayo natututo ng mga ganon. At hindi naman yung katuruan ng tunay ng Panginoon. Hindi ang katuruan talaga ng tunay na Panginoon natin dahil ang katuruan niya puro kabutihan. Hindi siya nagtuturo ng ikakapahamak natin. Gusto niya tayong mabuhay muli, mabuhay tayo para sa Kanya, hindi para mamatay sa kasamaan. Yan ang ayaw ng Panginoon sa atin. Ayaw niya tayong mapasama. Iba ang kinagis na natin, di ba? Kahit anong i-comment nyo sa akin, wala naman akong magagawa. lalabas ako basta may binigay sa akin ng Panginoon. Hindi ko lang alam kung mapapanood nyo. Kung hindi nyo napapanood at hindi nyo napapakinggan, ay iulit niya talaga sa akin ito. Ibibigay niya uli sa akin. Yung mga hindi naniniwala, hindi talaga yan Kaya, sana pakinggan nyo. Tandaan natin, ang nananangan sa Panginoon ay may kapayapaan, may kapanatagan, may kasayahan, lahat.
lahat ng binigay niya dito, yung mga dito, iba yung kasiyahang binigay ng Panginoon pag nananangantay sa Panginoon, payapa, walang kaguluhan, payapa ka, hindi ka kung may problema ka man, kaya mo yun kasi binibigyan niya yun ng paraan, inaanuhan niya yun, ginagawa niya ng paraan. Kaya sabi niya nga, lumapit kayo sa akin, kayong mga na bibigatan, o diba? Tapos manalangin tayo sa Panginoon. Yun naman ang kautusan tinuturo sa atin. Hindi naman niya yan tinuturo kung yan, mga yan kung hindi natin ikaayos, hindi natin ikabubuti. Pero wala tayong magagawa dahil kinagisnan na natin itong mga nandito sa sanlibutan. Kaya nga ang umiibig sa sanlibutan ay kalaban ng Panginoon, di ba? Ibig natin. Lahat ng mga katuruan ng sanlibutan, lahat ng mga gawa ng tao, lahat ng mga yan ay kinagisnan natin yan mula't mula pa. Kung kailan pa tayo pinanganak, di ba sa ating mga ninuno nagmula ang mga yan. Kaya nga sinasalaysay niya yung mga nangyari noon. Kaya nga sa lumang tipan, ako niya dinadala kasi para malaman natin ang tunay na katotohanan. May pattern kasi yan eh, kung paano. Tingnan mo yung si Mikaya. Si Mikaya. Kwento ni Mikaya, di ba? Naglakbay ba siya? Tapos nakakita siya ng saserdote, nakakita siyang isang levita, ginawa niyang saserdote. Tapos marami siyang pinagawang mga tanso na mga rebolto. Tinatago niya sa kwarto niya. Tapos ninakaw naman ng mga taga-ibang ninakaw sa kanya kasi nga naman hindi naman yung katuruan ng Panginoon. Pati yung levitang naging saserdote niya, ninakaw din. Kinuha rin nung nang lumusob sa kanya. Tingnan mo si Solomon. Pinapaalam sa atin ng Panginoon yung mga nangyayari kaya kung bakit si Solomon sa dami na niyang asawa, yung isang asawa niya ang